I'm a gay Christian. Of course I plan my Sunday outfit around my nail polish. I'm a gay Christian. Of course I've studied the Bible from a historical context. I'm a gay Christian. Of course I research if a church is not just inclusive but affirming before I visit. I'm a gay Christian. Of course I believe cleanliness is next to godliness. I'm a gay Christian. Of course I go through seasons of deconstruction. I'm a gay Christian. Of course I come home early from the gay bar on Saturdays so that I can be at church on Sunday. Maraming mga tao ay nagsasabi, nagpo-profess sila na sila ay Christian. Pero marami ring mga tao, sinasabi nga nila na sila ay Christian pero hindi talaga nila nauunawan kung ano ba talaga ang kahulugan ng pagiging Christian. Ang ibig sabihin ng salitang Christian ay followers of the Lord Jesus Christ. Ibig sabihin, tagasunod ka ng kalooban ng ating Panginoong Jesucristo. Nakakalungkot isipin sa panahon natin ngayon, napakabilis na lang talaga ng mga tao na magsabi na sila ay Christian pero hindi naman makita sa testimony, sa pamumuhay kung paano lumakad sa mundong ito ang pagiging Kristiyano. Hindi makita ang ating Panginoong Jesucristo na nababanaag sa kanilang pamumuhay, kundi sinasabi lang na sila ay Christian pero hindi pa rin nakikita yung totoong binago ng Panginoong Jesucristo. Sabi ng Biblia in 2 Corinthians chapter 5 verse 17, if any man be in Christ, pag ikaw ay na kay Kristo na, he is a new creature, all things are passed away, behold, all things are become new. Ibig sabihin, babaguhin at babaguhin ka talaga ng Panginoon kung ikaw ay in Christ na, dahil alam nyo po, nung tayo ay wala pa sa Panginoong Hesukristo, tayo ay out Christ pa. Ginagawa lang natin yung mga hilig natin, yung mga nasa ng ating laman, yung mga gusto lang natin na wala na tayong pakialam, na tipong sinasabi pa natin, wala kang pakialam, buhay ko to, wag mo akong pakialaman. Ganyan yung ating thinking. Pero dapat kung ikaw ay totoong Kristiyano na, ikaw ay na kay Kristo na binago ka na ng Panginoon, hindi na dapat ganyan yung pag-iisip mo. Ang iniisip mo na ay yung kalooban ng Diyos, hindi yung sarili mong laman ang laging nasusunod. Hey, listen mga kaibigan kong mga LGBTQ. Kaya ako sasabihin ang bagay na ito dahil mahal ko kayo. At dahil mahal ko kayo, dapat malaman nyo yung katotohanan. At ang katotohanan, tatandaan nyo po, yan yung magpapalaya sa bawat isa sa atin. Hindi lamang sa akin, hindi lamang sa inyo na mga LGBTQ, kundi sa lahat ng tao, anumang estado, anumang kalalagayan yan. Isa lang ang tunay na katotohanan at yan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Sinabi niya sa kanyang mga salita, siya ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Ibig sabihin, marami sa atin naghahanap talaga, naliligaw kung ano ba talaga yung kasarian niya, ano talaga yung katotohanan. Malalaman mo yung totoo at ang katotohanan pag ikaw ay na kay Kristo na. Now, doon sa sinasabi nung nagbablog na yan, sinasabi niya na siya ay Christian gay. Ibig sabihin, followers of Christ na siya. Mga kaibigan, mga kapatid, try to think about it, na kung kayo po ay totoong Kristiyano, ano man ang kalalagayan mo, anong side ka man nariyan, ikaw man ay LGBTQ, lalong-lalo na sa topic na yan, kung maaari, nawa, kung sinasabi nyo na kayo po ay Kristiyano, sana naman ay nababasa nyo po ang Romans chapter 1:21 hanggang pataas. Kung nauunawaan nyo po yan at kayo ay totoong followers of the Lord Jesus Christ, dapat isinasabuhay po natin ang mga nakasaad at nakasulat dyan, dahil tatandaan nyo po, ang Biblia ay ang salita ng Diyos. Ibig sabihin, yung mga nakasulat dyan, yan ay ang mga dapat din naman natin gawin at sundin, dahil yan ang kalooban ng Diyos, at ang kalooban ng Diyos, ang pagsunod sa Kanya, yan ang matatawag ka ng Christian. Now, kung sinasabi nitong vlogger na ito na siya ay Christian gay or followers of Christ na gay, dapat sinusunod niya yung mga utos ng Diyos, yung kalooban ng Diyos, na yan ang dapat niyang ginagawa. Dahil tatandaan niyo po, hindi natin para baluktutin ang salita ng Diyos na ititwist pa natin yan para lang i-justify yung ating sarili, na para bang palalabasin natin mali ang Panginoon, mali ang Biblia, tama ang pananaw ko, tama ang prinsipyo ko, basta ako Kristiyano, okay na yun, wala akong pakialam sa ibang mga nakasulat sa Biblia. Mga kaibigan, mga kapatid, tatandaan nyo, ang salitang Christian ay nanggaling din naman yan sa Biblia.
At ang salitang Christian ay ang pagsunod sa ating Panginoong Jesucristo. Paano ngayon paninindigan ang salitang Christian kung kayo mismo ay hindi nyo nasusunod ang salita ng Diyos? At doon sa huli niyang sinabi, nakakalungkot, hindi lamang para sa mga LGBTQ. Marami rin naman mga tao, lalo pa mga mananampalataya din, ay ganyan yung pag-aasal. Yung tipong magpapakabanal sa araw ng linggo, pero pagdating ng Lunes hanggang Sabado, saan ka, ang pamumuhay ay sira. Ang pamumuhay ay akala mo hindi mananampalataya ng Panginoong Jesucristo, patuloy pa rin namumuhay sa mundong ito at ginagawa ang mga makamundong bagay. Kaya nga may salitang Christian alam niyo po ba ang talagang kahulugan niyan? Dapat makita sa atin na mga wala pa sa Panginoong Jesucristo, yung mga out Christ pa, na ikaw ay totoong in Christ na meron na talagang binago, meron ng transformation ng Panginoong Jesucristo sa iyo dahil sumusunod ka na sa kanyang kalooban. Ano na lang ang magiging testimony mo, kaibigan, kapatid, kung ikaw mismo nagpapahayag ka na ikaw ay Kristiyano pero yung pamumuhay mo ay napakalayo sa pagiging Kristiyano. Ang pamumuhay mo, ikaw ay niligtas na ng Panginoon, patungo kang langit, pero ang nakikita sa iyo ay papunta ka ng impyerno dahil sa mga ginagawa mo. Ang testimony mo ay hindi na nakakabuti, na imbis na makaakay ka pa ng kaluluwa, hindi na rin nagiging maganda dahil sinasabi na rin ng tao wala palang pagkakaiba ang Kristiyano sa mga unbeliever. Pareho lang pala ng pamumuhay. Sasabihin uuwi ng maaga galing gay bar para makasimba pagdating ng linggo. Anong klaseng Kristiyano ang ganyan, mga kaibigan, mga kapatid? Hindi mo pwedeng i-justify yan. Na okay lang naman gawin mo yan ng mga weekdays at Saturday, pero magiging banal ka pagdating ng Sunday. Hindi po ganyan ang tunay na niligtas at binago ng ating Panginoong Jesucristo. Ang tunay na mananampalataya ng Panginoong Jesucristo, ang tunay na Christian, maging Lunes hanggang Sunday, pareho lang po dapat ang pag-uugali niyan. Hindi namimili ng araw na isang beses lang sa isang linggo na ikaw ay magiging okay ang testimony. Anong klaseng kahipokrituhan ang ganyan, mga kaibigan, mga kapatid? Kaya alam mo, kaibigan, kapatid, ako man ay dumanas sa hindi magandang klaseng pamumuhay. Pero batid ko sa aking sarili, hindi ko naman kayang baguhin ang aking sarili. Ako ay naguguluhan pagdating sa katotohanan. Pero isa lang ang sagot ko sa iyo. Ano man ang kalalagayan mo, ikaw man ay naging siraulo ng mga nakaraang buhay mo, lasinggo, ano man yung klaseng bisyo meron ka, ikaw man ay nagdodroga, ikaw man ay kabilang sa LGBTQ, kaibigan, isa lang ang masasabi ko sa iyong sagot. Tanggapin mo ang ating Panginoong Jesucristo sa iyong puso. Manampalataya ka sa Kanya na Siya lang ang kayang magligtas at magbago sa iyo. Siya ay namatay, inilibing at nabuhay magmuli ng ikatlong araw. Panampalatayanan mo na nangyari ang bagay na yan. Panampalatayanan mo na ikaw ay kayang iligtas ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi lamang nabibigyan ka ng katotohanan na sagot ng ating Panginoong Jesucristo sa buhay na ito, maging sa buhay na walang hanggan ay matatamo mo yan pag ikaw ay tunay na sumampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. At alam mo ba, ang tunay na sumasampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, magkakaroon yan ng change of mind. Ibig sabihin, yung mga dating ginagawa mo ay magkakaroon ka na ng conviction na hindi na tamang gawin yan dahil alam mo na yung katotohanan, dahil na kay Kristo ka na, dyan na magsisimula yung transformation ng iyong buhay dahil nakikilala mo na yung totoong nagbabago ng buhay at nagpapaunawa ng katotohanan upang ikaw ay hindi malito at maligaw sa mundong ito. Nawa naging pagpapala po ang mensaheng ito. Maraming salamat po and God bless you all.